9:06 ang oras. Kumusta po kayo ngayon? Makinig po tayo ng mga updates, mga balita na ating mapupulot ng mga impormasyon. Ang aking makakausap ngayon ay may kaugnayan sa negosyo, no? Mga kababayan. Ito ay small business, subalit mayroong pag-asa at ito ay mapalaki pa. Alamin natin mga detalye, mga babae ngayon ay magkakaroon ng mga negosyo. Opo, pero hindi lang po mga babae kundi pangkalahatan na ipinagkakaloob ng negosyo ang mga serbisyo ng Small Business Corporation ng Department of Trade and Industry. Joining us via Zoom is the Senior Vice President, Mr. Angelito B. Acupan. Magandang gabi po, Mr. Lito Acupan. Good morning. Good morning, Kiko, at sa mga taga-subaybay ng iyong programa. Salamat po sa pagpapaunlak nyo. Kahit na binabagyo tayo no, sa panahong ito, palagay ko naman ay may mapupulot ng mga impormasyon mula sa inyong tanggapan sa Small Business Corporation. Ipakilala nyo nga po muna ang Small Business Corporation ng DTI na inyong pinamumunan dyan sa inyong kinaroonan ngayon. Sige, salamat, Kiko. Sige. Ang Small Business Corporation po, sa mga hindi nakakaalam, kami po ay ang ahensya, under po kami ng Department of Trade and Industry. Primarily, ang ginagawa po ng SB Corp, Small Business Corporation, kami po ay nagbibigay ng pondo ng kapital sa ating mga micro, small, and medium enterprises. So yan po yung primary na serbisyo na ginagawa ng SB Corp. Eh di sino-sino nga ba ang tinatawag na micro, small, and medium enterprise? Paano ba ito nakakategorize, Mr. Acupan? Yes, ang micro, small, and medium enterprises kasi ang definition po nito ay nanggagaling sa Magna Carta for MSMEs, yung Republic Act 9501. So, ang tinatawag na micro ay yung may assets na hindi lalagpas ng 3 million. Pag lumagpas ng 3 million pero hindi lalagpas ng 15 million, ito na yung small enterprises. At kung lumagpas na ng 15 million, up to 100 million, yan ang medium enterprises. So, pag lumagpas na po sa 100 million, large na po yun, hindi na po yun sakop ng mandato ng SB Corp. Yun, So, Mr. basta po, Acupan. hanggang 100 Opo. million po, Kiko. Opo. Mr. Acupan, yung po minabanggit nyo na category niyan, ano po yan? Yun yung mga naipautang o yun ang mga naging pondo o puhunan ng mga nakapagtayo ng mga negosyong yan? Ayan po yung asset ng negosyo. Asset, So, kung opo. meron po tayong sari-sari store, O yan. so ang asset po nito yung atin pong inventory, kung meron po tayong freezer, may ref, kasama po sa assets yon. So yun po yung ito-total natin kung magkano po yung asset na iyon. Interesting po, Mr. Acupan. Ang mga nababanggit na ngayon mga terminology ay yung micro, small, medium enterprises. May yung Tama bang pagka tinawag ito na MSME ay nasa manufacturing ba o meron pang ibang mga kategorya ito na matawag na MSMEs? Ang MSME po, covered niya po lahat po ng mga business Covered activity. na. Okay. Kahit po nasa manufacturing, agribusiness, Mm-mm. or yun pong retail trade. Karaniwan po kasi ng mga negosyo sa Pilipinas yung retail trade, meaning yung nagba-buy and sell po ng mga produkto tulad po ng mga sari-sari store. So lahat po yan categorized po under MSMEs. So, pag tinawag mong MSME ay kahit na ano yung mga negosyong yan, mga agripreneur na may kaugnayan sa tinatawag na agriculture. Pero karamihan ba itong nai-entertain nyo, Mr. Acupan, ay nagsisimula o ito ay agriculture-based ba o may mga iba pang aspeto ng industriya? Meron pong galing sa agri, meron naman pong hindi. Pero tulad po ng binanggit ko kanina, lahat po ito ay basta po business activity at meron pong kaukulang permit. So whether mayor's permit ito or barangay certification, matatawag po natin ito na business activity at pwede po nating paumutang or makahiram po ng kapital sa SB Corp. Yeah, pinag-uusapan natin ng pag-utang. Karamihan yan. Pag nakasabi ang word na utang, may mga nakatuon ng pansin, merong allergic naman. Allergic para doon sa mga uutangan. lalo na, Mr. Acupan, ay pagka yayamanin, kakausapin, okay, alam nilang may pera. But seriously, yung pagpapautang ba sa mga association, kooperatiba,
Ang small business corporation ba ay merong pagtuturong, ang tawag namin diyan ay financial literacy or education? Ah, sa kasalukuyan, Kiko, ito Mm. pong aming non-financial services. Opo. Kami po ay may tie-up sa aming pong mother agency, yung DTI. Mm. So meron po tayong mentoring na nagaganap. So kasi po yung non-financial, hindi po yan talaga yung pinakamandato namin. Pero ang batid Mm. kasi namin na hindi lang utang ang kailangan eh. Kailangan din ng capacity building, ng Opo. upskilling. So meron pong ganun na programa rin tayo na tinuturuan natin yung mga atin pong mga negosyante, lalo Mm. na yung sisimula pa lang na meron po tayong mentoring at capacity building program. Kamakailan lamang ay naglunsad pala kayo ng programa para sa mga babaeng entrepreneurs. Ano, ho? Para sa Pa, mga interesado, Mr. Akupan, paano mag-apply ang isang grupo ng mga babae na may existing na o kaya yung wala pa ba? Ano-ano mga requirements? Sige po, ganito po. Sige po, go ahead. Ang maganda ngayon, tulad nung nabanggit niyo po kanina, Opo. bumabagyo-bagyo, di ba? Mm, mm, mm. At ngayon po ay weekend. Ang kagandahan po ng serbisyo ng SB Corp, dahil po tayo ay online na, Mm. so kahit ngayon po, yung mga nakikinig sa atin sa inyong programa, pwede po mag-apply ng loan. So ano pong Ayun, kailangan? no? Mm. Doon po sa may existing na negosyo, nabanggit ko po kanina, Opo. basta po meron tayong existing na business permit. Mm, mm, mm. Whether ito po ay mayor's permit or barangay certification, okay na po yon. Pangalawa, meron po tayong isang valid Mm, ID. mm, mm, mm. So, ngayon po, nung ilang araw po siguro, nilaunch po namin yung SB Corp mobile app. Mm, So, mm. ibig sabihin, ang application po ngayon, magda-download na lang po ng app. So, para pong nag-download lang tayo ng Facebook sa ating Mm, telepono. mm. At kung meron po tayong national ID, yun pong nag-register po tayo sa national ID dati, mababasa po ito ng SB Corp app. So, hindi na po kailangan mag-provide ng ID kung tayo Mm, po ay mm. nakarehistro na. So, ang pangatlo pong requirement, dapat po meron pong bank account. So, bakit po kailangan ng bank account? Kasi po, pag na-approve po yung ating loan, diretso po ang credit nito doon sa bank account. So, wala Mm. na pong cheque, hindi po kailangan pumunta sa amin para magbigay po ng cash. So, lahat po ito electronic, wala pong diretso na po. Mag-apply po kayo ng electronically, ang pag-credit po ng inyong loan, electronic din po, diretso po sa bank account natin. Dito sa magandang intensyon, maganda sana itong ginagamit kong backdrop ngayon nandoon yung image ng mobile phone pero Yes, natatakpan ko ako. pala. Masyadong malaki ang aking katawan kaya at saka ulo. Anyway, diyan sa mobile application na yon, ano nakikita niyo mga challenges naman dahil may mga iba parang andap pa na mag-apply diyan dahil sa baka hindi ito matanggap kaagad ng sistema ninyo. Papaano ang sistema niyan? Ganito po yan. So, Opo. nabanggit ko nga po kanina, mag-cite lang po ako ng datos galing Sige sa Bangko po. Sentral ng Pilipinas. Sinasabi po nung nag-survey po 2 years ago ang Mm. Bangko Sentral ng Pilipinas, sinasabi dito na almost 60 million po ng Filipino adults Mm. ay meron pong access sa smartphone at internet. So, ito po ay malaking populasyon na posible na pong ma-access yung aming SB Corp Mm. Money Mm. app. So, dati po kasi, kailangan po natin ng laptop, computer, para po makapag-apply ng loan ngayon. Dahil meron na po siyang mobile application base, yung SB Corp Money. So, bukod sa laptop, bukod sa desktop, pwede na po via phone. So, internet lang po yung kailangan natin. So, yun pong ibang lugar naman na alam natin kasi sa ibang liblib na lugar, mahina po yung internet eh. So, Mm. pwede pong pumunta sa negosyo center, pwede po makakabit doon ng wifi nila. Doon po, mag-a-assist din po yung ating mga business counselor ng negosyo center under the DTI para po makapag-apply ng loan. So, i-assist po yung mga medyo nahihirapan po dito po sa mag-apply online. Mabuti po nababanggit ninyo yung sistemang yan via mobile phone. Pero unang naiisip ng ating mga kababayan, bigyan nyo nga ng isang example na naiinkwentro ng inyong tanggapan ng mga storya katulad ng halimbawa, ang isang grupo o isang tao magse-set up o may
sisimula ng isang bakery na business. Okay. Bigyan, paano ba magiging viable ang isang bakery na isang business? Meron ba kayong papaanong example ng computation? Anong dapat gawin? Paano magiging feasible at magiging lalago ito bilang isang negosyo? Okay, ganito po yan. So, yung mga katulad po na negosyo na maliliit, tulad po Mm. ng bakery, Mm. ang amin pong sinasuggest, dahil nagsisimula pa lang, Mm. magsimula po tayo sa maliit na puhunan. So, ang maliit na puhunan para sa amin ay nagmumula sa 30,000, pinakamababa, hanggang 100,000. Kasi ito Okay. pong amount na ito, unang-una, ang kailangan lang po natin dito ay barangay certification. So, Mm. hindi pa po muna kailangan ng kumuha ng business permit. At pangalawa, hindi rin po kailangan mag-issue ng post-dated checks. So, madali po itong nilang ma-access dahil yun nga nabanggit Mm. ko, Mm. kailangan lang ng barangay certification, isang ID at bank account. So ngayon, Mm. sa 100,000 po, for example, 100,000 na loan, ang binibigay po natin, pinakamababa na po na interest would be less around 0.5% a month. So kung 100,000 Mm. sa isang taon, ito po ipapatak na 6,700 po yung interest. Yun lamang Ba? po. So kung Six. i-divide Oo. 6,700 around Oo. that amount po, Kiko. Kasi So pag 6,000 divided by 12 months ba yon? yes, Aba, divided by 12 months na abi yon, Kiko. napakababa nga. Ano? So papatak po kung 12 months, Mm. around 8,892 pesos lang ang babayaran kada Mm. buwan. Mm. 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 So for Mm. 12 months. Ang kagandahan nito, Kiko, after 6 months, kunyari, kailangan mo pa ng additional, pwede po tayong magpa-loan basta po Oh. nabayaran natin yung unang 6 na buwan. Mm. Mm. Pwede po magre-loan, kumbaga sa ano, mag-top up po siya. At pag nagre-loan po siya, mas mababa pa po yung interest kasi ito Ah, po yung tinatawag namin na suki program. ba naunahan niyo yung aking Ay, itatanong, sorry. ano? Kasi Ganun po. alam mo na, naisip ko na kaagad yan na paano kung si Engineer Rolly Bumatayo nagtayo ng karinderya muna tapos na approve yung kanyang loan, ano ho, ang pagkatapos niyan isang taon pa lamang lumago. Pwede na ba niyang, kung babayaran niya na yung equivalent ng kanyang loan, tapos pwede na ba siyang mangutang ulit kaagad? Pwede po, yun pa, nabanggit ko kanina. Oo. So, kapag po nabayaran na po yung kalahati ng loan, Mm. pwede na po magre-loan agad. Kasi lalo na alam namin kasi ang motibasyon, objective talaga ng SB Corp, tulungan pong lumago ang mga negosyo. So, ang isa pong senyales na lumalago yung kailangan mo ng mas malaking kapital. So, kung dati 100,000, baka susunod na reloan, kailangan niya na ng 300,000. So, pwede po yun. Basta, ang paalala lang po natin sa ating po mga kababayan, ito Mm. po kasing pondo na pinapahiram ng SB Corp, ito po ay pondo ng taong bayan. So, the more po natin itong binabayaran, the more po natin makakatulong din na mas marami pa tayong mga MSMEs na mapautang. Kasi umiikot lang po yung pondo natin dito, Kiko. Ganda ha. Okay yan. Yan, ganon ang thank you sa impormasyon na yan at maaaring may mga interesado sa pinag-uusapan natin ngayon, mga small enterprise, mga association. Kung ang isang nangutang nga, halimbawa sa example nga niya, yung food cart, yung nabanggit nyo, meron bang serbisyo ang SB Corporation na ayudahan ng training naman at ang mentoring ang isang business owner? Sabi nyo kanina, isang serbisyo yon na ng inyong tanggapan, Mr. Akupan, di po ba? Yes, opo. Oo. Yung po nabanggit ko kanina, Oo. ang pangalan po ng programa na ito, yung tie-up po natin, kung narinig po ninyo yung Go Negosyo. So Okay. meron pong tie-up ang SB Corp, Mm, 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 ang mm. Go Negosyo at ang DTI para po magkaroon po ng one-on-one mentoring session sa ating po mga MSMEs. So buong Pilipinas po ito, meron pong ganong programa para, yun nga, lalo na yung mga nagsisimula pa lang, meron pong mentoring ito ng mga talaga po mga established na po ng mga negosyante kasi it's a way for them to give back to those starting business. So meron po kayo tayong ganong programa na
tulungan po sila, i-advise sila at meron din po tayong program na para po dun sa technical upskilling po ng mga MSMEs. Maiba tayo, Mr. Akupan. Magkano ba ang pondo na inilaan ng ating pamahalaan para sa programa nyong ito diyan sa Small Business Corporation? Ang pondo po for Opo. 2025, Opo. meron po tayong 10 bilyon para po sa ating mga MSMEs. Okay. Pero syempre, dahil nga po nabanggit ko kanina, lahat po ng sektor ito ng lipunan, so hinati-hati po natin yan para po sigurado na lahat po ng ating po mga MSMEs kahit nasa Tawi-Tawi yan, nasa Batanes, Palawan, lahat po sila mararating ng serbisyo ng gobyerno. So malaki-laki yan, 10 billion as in boy, no? 10 Yes, billion billion po. pesos. Kayang-kaya pa bang may ipautang yan sa taong ito, 2025? Kasi nga, halimbawa na mga iba ay nag-aalanganin at sana makatulong itong programa sa ating usapan ngayon na madagdag o makainganyo tayo ng mga mangungutang. Dahil pagka nangungutang ngayon, minsan allergic nga dahil sa iniisip nila, magbabayad na naman ng interest, darating na si due date, ang tawag nila, due date ng loan, amortization, etc. Pero sakaling hindi po maubos o maipautang ang pondong yan ng inyong tanggapan, saan ito napupunta? Sige, ganito, Kiko. Sa Opo. totoo lang, Kiko, yung 10 bilyon na binanggit ko, kulang pa yon. Ha? Kulang pa yun? So, ubos po yung pondo ng SB Corp at the end of the year. Oh. So, dahil po ito napapautang, kagandahan po nito, kung kunyari po sa buwan po ng January lang, for example, kung nakapagpautang tayo ng 1 billion for January, by July nagbabayad na yan. So, ikot-ikot po yung pondo. So, yung po napautang, may magbabayad. So, pag nagbayad na po, part na rin ulit siya ng papautang natin. So, yun nga pong binabanggit ko, yung 10 billion na to, masyado pa pong maliit ito kumpara po sa pangangailangan ng ating mga MSMEs. Kasi isa po ang Pilipinas na kulang po yung pondo para sa mga MSMEs natin. So, ang amin nga pong pinapangarap ay mapalaki pa yung pondo ng SB Corp para po mas marami pa pong MSMEs ang matulungan natin. Maganda yung pinabanggit nyo. Kulang pa pala yung 10 bilyon. Pag may mga nakikinig na mga kailangan pang magdagdag ng pondo ninyo, palagay ko pag maipakita nyo meron pa palang mga naka-standby na mangungutang pa, ay siguro madagdagan. Pero isang interesting na tanong galing sa ating taga-subaybay ngayon na nakasubaybay sa palatuntunan sa Go Agri. Ilang beses ba pwedeng makautang ang isang tao? Kasi kanina nabanggit nyo na, halimbawa, nakautang na, binayaran niya na kaagad yung principal, pati na yung interest. At sabi nga ninyo, pwedeng mangutang. Pero ilang beses pwedeng makautang? May limit ba, Mr. Akupan? Po, ang limit lang po ng pwedeng mahiram sa SB Corp ay kung ano po yung pangangailangan ng negosyo. Kasi kino-compute po namin yan kung ano yung pangangailangan. So, namagit ko nga kanina, kung nag-i-expand yung negosyo natin, mag-i-expand din po yung loan. Lalaki rin po yung pwede lang mahiram sa amin. Basta makita natin na lumalago yung negosyo, tataasan din po natin yung pwede nilang mahiram sa amin. So, yun nga po ang gusto namin Kung dati kang micro, sana after 2 years, small ka na. After 2 years, medium ka na. Tapos maging large enterprise ka na. Kasi tulad ho nung mga kilala natin mga negosyo ngayon, nagsimula sila sa maliit Katulad siguro itong ipinakikita nating mga pictures na ito, hindi ko lang ma-identify, but somehow mukhang magaganda ang ngiti Ipinakikita nyo ni na Secretary Roque at saka President Bastillo na happy sila. May mga cheque pa, sana madami pang mga pictures, madami pang taong makausap tayo as we palagay ko kung pwedeng mag-part 2 dito sa program na ito, gagawin natin, Pwede ba yan, Mr. Masaya po Akupan? kami kung may imbitahan po ulit Sige. programa. Mag-uusap tayo at mag-discuss tayo dito sa ating palatuntunan ng Go Agri. Well, sabi nga ninyo, ang contact, yung mga nakikinig sa kasalukuyan ay sa mobile phone na lamang, pwedeng mag-text. Pero
ano mo maliban doon sa mga teleponong o yung mobile phone, ano pa ang pwedeng, saan pa ba pwedeng kumontak kung sakasakali ang mga interesado ngayon? Nasa inyong pagkakataon, Mr. Akupan. Salamat po. Una po, pwede pong kontakin ng aming website. Meron din po tayong Facebook page. Yung mahilig po mag-Facebook na ating pong kababayan. So, Small Business Corporation po ang Facebook page. And likewise, pagka weekdays, pwede pong pumunta sa mga negosyo centers, DTI negosyo centers sa buong Pilipinas. So, ito po ay para madagdagan yung online presence naman natin. So, yung ngayon po, katulad nito na umuulan, medyo masama ang panahon, pwede pong i-search po, i-download po natin yung SB Corp Money para po masimulan na po yung ating journey towards a financial relationship with a small business corporation. So siguro, Kiko, kunin ko na itong pagkakataon na to na magpasalamat. Unang-una po sa liderato po ng DTI, amin pong buting secretary, Secretary Chris Roque, na kung hindi nyo po natatanong, si Secretary Chris Roque ay siya po ay entrepreneur din po. Nagsimula din po siya sa 6,000 pesos na kapital hanggang sa naitayo niya yung, kung alam po natin, yung brand na kamiseta. Yun po yung negosyo ng ating secretary before. So from 6,000 pesos, naging pong large enterprise na yung kanyang negosyo. So kaya po yung kanyang pagtulong sa MSMEs talaga pong tinataguyod niya kasi alam niya yung struggle ng mga MSMEs mula sa simula. So yun po, nagsapasalamat po kami sa kanyang liderato kasi siya po ay talagang walang tigil na pagpo-promote na dapat wala pong MSME na iiwan. Lahat po ito matutulungan ng gobyerno, lalo po ngayon sa maramdaman po talaga yung serbisyo ng gobyerno. Alright. Well said, Mr. Angelito Akupan. Thank you. Salamat sa inyong pagbibigay ng chance na ma-interview namin kayo. At sa mga susunod na pagkakataon, baka mag-part 2 tayo. Alright? Okay ba yun? Salamat, Kiko. Opo. Thank you, Ingat thank kayo. you. God bless. Ingat din sa ulan. Mr. Angelito B. Akupan, ang Senior Vice President ng Department of Trade and Industry sa Small Business Corporation. Ang ganda sana itong nasa backdrop ko, kaya lang natatakpan ko pala yung isang item. Di ba, sa mga susunod, ipapa-adjust natin. Okay, huwag kayong aalis mga kababayan. Meron pa ho kaming mga impormasyon at mga balita sa ilang saglit dahil nga meron akong panayam doon naman sa ulat, usapang lupa at tubig naman. Doon sa mga nakarinig ng impormasyon, inuulit ko po, yung Small Business Corporation ay pwede ng umutang, yung mga small and medium enterprise na nasa association, personal, o kaya naman, na mga isang tao. Meron tayong tinatawag na one-person corporation din eh. Basta i-assess muna ng Small Business Corporation ang inyong negosyo. Okay? Samantala, inilunsad ng Philippine Crop Insurance Corporation ang unang parametric insurance program na layuning mapabilis pa ang claim settlement ng mga magsasaka ng palay na naapektuhan ng matinding pagbagyo o kaya'y resulta ng masamang panahon. Ito, tamang-tama sa mga binabagyo ngayon, mga lugar, ng mga tatamaan dyan ay mga taniman ng palay o mga magsasaka. Isa pong bagong hakbang ng Philippine Crop Insurance Corporation upang pangasiwaan ang mga panganib sa agrikultura tuwing may bagyo at iba pang natural phenomenon. Ayon kay PCIC President Joby Bernabe, ang pagbabago sa insurance model ay ang paggamit ng remote sensing technologies na otomatikong naglalabas ng payouts base sa measurable conditions katulad ng, pakinggan ninyo, bilis ng hangin sa panahon ng bagyo at isa pa, ito ay sa halip na umasa sa field inspection na nakakaubos ng mahabang oras. Hindi na tataroli yung tansya-tansya o kaya tinitingnan. Yan ang lawak ng iyong nasalantang palay. Iyong pananim, hindi na tansyable ang tawag, kundi meron ng technology. Ang tawag dyan ay maganda, ang pangalan niya ay parametric insurance. Sa mga susunod na araw o sa Sabado, pwede kong makapanayam itong si President Joby Bernabe ng Philippine Crop Insurance Corporation. Sige. Okay, antabayan na po ang susunod na topic, ang usapang lupa at tubig ng Bureau of Soils and Water Management. Sa ilang saglit, hep hep!
Hep, hep!